Meron kaming invite kami na sumayaw sa City High. Ayaw nga pala. City High Diba? School? Biyernes pala tayo nasaya sa City High. City High School? Opo. Sa high school. Ayun, bili kami ng ticket para sumba for ako. 50 pesos. Ayun, bili. Tapos sayaw-sayaw kami doon ng 3 grupo. Ang sumayaw po. Pagkatapos, unang-una, ang binigyan ng papremyo yung mga Mga consolation, mga bigas. hindi, yung mga High school. Zumba girl, yung queen, Zumba queen. Oo nga sa Diba, yung mga Zumba queen, binigyan po ng premyo. Sabi, balita, 1.5 ang isa, pero dalawa yung nanalo. Tapos sumunod po yung grupo kung sinong nanalo, yung wedding costume, ganon. O, di kami, yung mga nakaupo. Ayan, mga consolation prize. Kalimitan yung mga estudyante yung nanalo, di ba? Mga estudyante doon sa City High. Aba, nagulat. Last na nga bunot yun sa iyo. Oo, nagulat ako. Ako pang huli. Nabunot. Eh, 3 yung major prize, electric fan. Ayun po, isa sa nagtupan ako yung nabunot. Kaya, ayun po yung aking Ito ang aking bagong invite. Talagang mabuti ang Diyos para sa ating lahat. Siguro po, sa aking puso, talagang pamula nang mapupunta ako dito sa panambahan ko, talagang naging masaya ang damdamin ko at talagang gabi pa lang prepare na, susuot ko kung meron tayong event na pupuntahan, meron tayong prayer meeting, gano'n, talagang excited. At ngayon po, meron kaming mangyayari mamayang alauna na sayaw po. Yes, kami sa Santo Magpalain Niño. po kami ng Panginoon na kami makasayaw ng maayos at talagang maibigay namin ang aming best kasi yun po ay OTS yung labanan. Ilang grupo kami. Pari-kumpleto kaming grupo na maglalaban-laban at sana'y gabayan kami ng Panginoon. Amen. Panginoon ang mauna sa amin Yes. at siya ang bahala para sa amin. Malakasan ng aming katawan at sana pagpalain po kami. At walang sana, talagang pagpapalain kami ng Panginoon sa araw na yun. Mamaya po yung magaganap, mga 1:30, po. At maraming pong salamat sa buhay ko ay talagang masaya ako na nakilala ko kayo. Talagang kayo, Praise the pangatlong Lord. pamilya. At talagang walang pagkalagyan ng aking kaligayahan ng aming puso. Kaya maya. May first timer naman tayo. Si ate ay good luck po at kayo ay pangpapalain ni Lord. Maraming pong salamat sa atin at sana ay yung mga aral na maririnig natin ngayon ay maisabuhay natin habang tayo buhay. Amen. Salamat po Lord sa pag-ibig mo at pagmamahal sa amin. Salamat po. Thank you, Lord. Amen. Sa akin. Ako po'y gusto ko lang pong ibahagi ng very light lang at kasi pagka sinasay ko ang kabutihan ng Diyos makatayo buti ng bukas. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos din sa kila kasi sa haba-haba ng panahon, sa haba-haba ng paglilingkod ko sa Panginoon, ngayon ko naramdaman yung talagang masasabi kong kasama ko ang Panginoon kasi nandun yung hindi naman lahat ng biyaya eh sabihin na pinansyal. Ang masasabi ko, yung magkaroon ka lang ng kapayapaan sa buhay. Mawalan ng galit yung laman ng puso mo. Blessing ka ng ibinilas ka ng Lord. Sa kasama mo Lord. Natutunan mong magpasensya, natutunan mong magkaroon ng kainahunan, ng kapayapaan. Kasi kung wala sa atin si Jesus Christ, ano tayo nalo tayo sa mundo ng pagkagalit, pagkayamot, pagka ano mo sa kapwa mo. Ayun po, nawala po ako kasi pinasap ako ng biyatan. Masasabi ko talaga, kung pagka po inulan niyo si Lord,
talaga kahit hindi nyo inaasahan, hindi nyo ina-expect, ibibigay ng Lord. Amen. Kasi yung, hindi naman sa lahat ng bagay, sasabihin mo, ibibigay ng Lord tayo yung mga bagay sa pera, sa mga biyayang kung ano mga gamit-gamit, agad. Yung pong kapayapaan ng buhay, ng puso, walang galit, yung maayos ka makakatayo sa diretsyo na wala kang iniisip na nitong magagalit sa iyo, ganyan. Yung kapayapaan ba, napakasarap na yun, napakasarap para sa akin yun, kasi that time, nung wala po ako kay Lord, kapulito ako, hindi ko alam kung anong kababayad mo lamang, iniisip mo na ulit susunod mo babayaran. Ngayon, hindi na ako ganun. Marunong na ako magtiis, marunong na ako mag-antay. At natutunan ko rin yung sabi nga ni Ate Tess, ay yung mga tungro ng mga pastor natin, magagamit natin pagdating ng panahon. Hindi ba natin ngayon magamit sa susunod na panahon? Ay, isip mo, tungro yun ni Ate Tess, sabi nga ni Ate Tess. Halimbawa, may kaaway ka, may galit sa iyo, hindi ayon sa gusto mo. Ang sabi ni Ate Tess, yapusin mo, mahalin mo, kung anong meron niya. Kasi yun na siya eh. Pagdating ng parang makikita mo na lang, hindi, mababago siya. Hindi mo alam kung bakit nabago siya. Kasi hindi daw ikaw, halimbawa ikaw, galit ako sa'yo, gusto kita pagbubuhin. Sabi ni Ate Tess, hayaan mo lang siya, yapusin mo lang siya. Ano mo yung kanyang ugali, kasi yung sabi niya, huwag mong kung gano'n siya kasama ang ugali, kasi hindi ko magbabago nun, ang Lord ako pilis mo, kasi balang araw, sa ginawa mo sa kanya, siya ang makapagpahiya sa iyo. Kaya sabi ko nga, hindi ka wala ng maglingkod sa Panginoon. Bagkus ito ay kapayapaan ka. Yung bang, ang sarap eh. Hindi ko may paliwanag ko anong sarap no, ikaw ay kasama mo ang Panginoon. Yung naglilingkod ka sa Panginoon, inuuna mo ang Panginoon. Kasi sa maghapon, ang payapa ng mundo mo. Kahit ang paligid mo ang gulo-gulo. Hindi mo lang may papaliwanag. Basta, ang sa akin lang talaga, pag inuuna mo si Lord, talagang hindi mo iindahin yung nasa paligid mo. Kaya tayo mga kapatid, maglaan tayo ng oras sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, ang daming oras sa atin. Pero hinihingi lang ng Diyos, unang-una, maglingkod, ipahinga mo ang araw ng linggo. Amen. Maglingkod ka sa mga panawagan niya, dumalo ka. Kaya, mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon kasi alam ko, kasama ko kayo. Sa nangyayari po sa akin, Ate Tess, ako po is Rocky, magpo 4 years na sa July. Ako po inalawit ng laway ko, hindi po ako makapagsalita, pero niloob ni Lord na ibalik muli sa akin yung boses ko. Kaya 4 years po ako na survivor ng stroke, kaya nagpupuli po ako sa